Gustong i-regulate ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa 2025 elections. Kaugnay po niyan, makakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang hapon po, Chairman Garcia. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Pakilinaw po kung paano yung gusto nyong pag-regulate dito sa Artificial Intelligence pagdating nitong eleksyon, pati yung mga deepfakes. Ano po yung proposal nyo dyan sa COMELEC and Bank? Ma'am Ruth, ang ating pong ginawa muna na liham sa ating COMELEC and Bank, ang sabi natin dapat ipagbawal ang paggamit ng AI at lalong-lalo na ang deepfake na tinatawag. Pero ang sinasabi po natin, at least po, Ma'am Ruth, mapagsimulan lang yung debate, ang argumento at balitaktakan tungkol sa issue na ito. Hindi natin sinasabing talagang absolutely ipagbawal na kaagad dyan. Kasi siyempre, may ilang aspeto naman po ng AI ang maganda. Hindi naman po buong AI ay pangit. Ang sinasabi lang natin, ano ba yung nagagamit sa kampanya patungkol sa AI at saka sa deepfakes na talagang masira sa integridad ng eleksyon, lalo na yung misrepresentation, misinformation at yung mga kasinungalingan patungkol dito. Mas maganda po na proactive ang stand ng Commission ng Election sapagkat hindi tayo pwede magpauna sa mga ganitong klaseng teknolohiya. Kaya po, pinopropose natin at pag-uusapan po namin yung Ma'am Ruth, yung pong detalye patungkol sa bagay na yan. Parang ang gusto nyo po ay parang makagawa lang muna ng mga paunang diskusyon. Pero may ano na po ba kayo? May napag-aralan nyo na po ba kung paano gagawin yan? Halimbawa kasi ngayon po, may mga social media posts or even mga news reports na naka-indicate kasi doon na this was made by an AI. May mga ganun po kasi. Napag-aralan na ba yung mga ganyang detalye, Chairman? Ay opo, initially po ang inyong lingkod ay nagkaroon ng ilang pag-aaral. Lalo na sa... Alam mo yung AI? Kasi para sa mga medyo hindi na ako nakakaintindi ng AI, yung AI po yung pwedeng gamitin yung mukha mo tapos nagsasalita. Ganon. Boses mo, mukha mo, nagsasalita, boses mo talaga, tapos iba yung sinasabi mo. So, pwede ka nga maglabas ng kalaban mo, kuwari sa kalaban mo, sa presidente o sa senador, ilalabas mo yung mukha ng kalaban mo, tapos kung ano-ano sasabihin. Siyempre, kung ikaw ay hindi naman sanay sa computer, maloloko ka. Diba? Ganon yung AI. Actually, may punto naman na delikado talaga yung AI kasi isipin mo, yun na nga lang tanso ang dami ng niwala Mantakin mo, simple na yun, katangahan na lang yun Hindi, ito totoo isipin mo, sabihin na lang nila na meron toledadang ginto sa ilalim ng basement. Sa ilalim na, sa basement pa. Sa basement ng bahay ni Miss Imelda Marcos at pag naging presidente ang anak niya, ipapamahagi niya at mawawalan tayo ng utang. Hindi, totoo yun Tanong nyo kay Sangkay. Siya kasi lumabas sa kanya yun Diba? Ang dami nagpaniwala doon. Yun na lang. Obvious katangahan na. Naniwala pa tao. Paano pa kaya yung AI? AI, hindi mo alam mo, nakakita ko ng mga AI na mga although sa ibang bansa to yung si Barack Obama, dami niyan di ba yung mga sinasabi nila? Kaya nakakatakot at ang dali niya, may tutorial pa yan kung paano ginagawa ang AI. May tutorial yan. Tama nga naman, baka magamit to sa eleksyon dahil itong darating na eleksyon na to, labanan ng propaganda. Pero alam mo, sa totoo lang, sa tingin ko, hindi na kailangan ng AI. Honestly para magpakalat ka ng fake news, di mo na kailangan ng AI. Ang dami nga dyan invento ng fake news Kaliwat kanan. Ako, number 1 akong biktima ng fake news. Biniktima ako ng fake news nung luka-luka. Biniktima ako ng fake news ni luka-luka number 2. Hindi totoo. Kaliwat kanan ng fake news. Ang daling mag-fake news sa Pilipinas Wala naman pananagutan yan Punta ka lang sa ibang bansa magdadaldal ka ng fake news mo dyan. Tapos ang hirap-hirap pa magdemanda. Halimbawa, yung sabihin nakabuntis ka. Hindi na kailangan.
Hindi, ako mag-aaksaya lang sila ng panahon dyan sa fake, sa AI na yan. Hindi na kailangan yan sabihin lang nila, banat ba kayo ni Kim Ji-woon. Pupunta siya dito para singiling ka niya sa sustento ng anak nyo. Sa totoo lang, tayo talaga ang nauna dyan doon sa AI. Tayo, magaling tayo dyan Gumawa ng eksena, gumawa ng istorya. Naku, ang galing natin mga Pilipino dyan. The best tayo dyan. Hindi ako nagbibiro. The best tayo dyan. Pagdating sa AI, the best tayo dyan. Hindi ko talaga malubos maisip yung mga chismis na ginagawa sa akin. Unang chismis, pagkain daw ng Mocha Girls, galing sa opisina ni Duterte. Hindi nila alam, mas mayaman pa yung Mocha Girls kaysa sa akin. Pangalawa, nakabuntis daw ako. Hindi nila alam, bayot ako. Ano ko bubuntis na? Nabubuntis ba lalaki? Di ba? Lahat na lang yan pala ibig sabihin ng AI. Ang daming istorya. Istoryahe. Di ba? Sabi nga, nabuntis daw ako. Hindi ko alam. Nakabuntis daw ako. Yan ang sabi. Kasi, ganyan katanga yung mga followers nila. Isipin mo mag-accuse ka lang ng ganon, maniniwala na sila, si Banat Bay nakabuntis, nagsusustento na 3 milyon. Tapos, ikaw naman, na wala namang ebidensya, pinakitaan lang ng video picture na naka-blur pa, naniwala ko, ito ebidensya ko, ito yung babae na nabuntis Tapos pagharap niya ng gano'n, naka-blur. Tanga lang. Tanga ka lang. Hindi, alam mo kung bakit. Tanga kasi yung mga followers nila. Naniwala nga sila sa Tansu Gold Naniwala sila sa Talano Gold. Naturalmente, maniniwala sila kahit saan. Emma Kinolof, salamat po. Hindi, totoo yun walang biro. Totoo yun. Kung nagpaniwala sila sa Talano Gold, kahit anong isaksak sa utak nila ng mga vlogger nilang squawking, wala naman. Maniniwala at maniniwala sila. Kahit may sayad yung kanilang mga vlogger. Ganon sila katindi. Aminado ng may sayad, pinaniniwalaan mo pa. Ito this is how stupid ang mga tanso. Aminado na yung kanilang vlogger na may sayad. Nagpakita pa ng ebidensya na may sayad. Naniwala pa sila. Anong tawag sa inyo? Naintindihan niyo ako? Anong tawag sa inyo? Kung kayo ay naniniwala sa isang taong may sayad. Yun lang. Kung mabubuntis ang Ducati, baka yun pa. Kaya nga, ako, naniniwala ako dito na dapat pag gumawa talaga ng mahigpit na panuntunan patungkol dito sa AI. Pero alam nyo, hindi na kailangan yan. Para manloko ng tao, hindi na kailangan yan. Deepfakes. Yan po talaga absolutely dapat ipagbawal yan. Ang importante po, Ma'am Ruth, dapat naunawaan ng mga kababayan natin, wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Ang radyo, TV, dyaryo, nare-regulate namin sa araw sa panahon ng election period o yung campaign period sapagkat nagre-report sa amin ng mga kontrata na pinapasok ng mga kandidato o political parties. At the same time, meron tayo 120 minutes sa TV, meron tayong 90 minutes sa radyo. Sa dyaryo, meron tayong sa half page at saka sa whole page, meron pang mga discount. Ibig sabihin, kaya namin ma-regulate, kaya namin makita ang lahat ng gastusin ng mga kandidato patungkol sa mga regular media natin. Pero sa social media po, wala po. Kaya po tayo nakikiusap lamang lagi sa ating mga platform, sa X, sa Facebook, sa TikTok at iba pa. Pangit naman nun, X. Iba lumalabas pag tinatype niyo yung X, no? Try nyo. Malalaman mo dyan kung sino diyan yung mga mga kamag-anak ni Mang Kanor. I-type nyo sa computer nyo X.
Ang unang lalabas doon, alam mo na. Pag hindi Twitter ang lumabas doon, naku po. Oh. Ikaw, Garski, pag tinype mo X, ano lumalabas? Ako, Twitter talaga lumalabas sa akin. Yung platforms upang i-take down yung ilang mga contents nila. Pero ang tanong, paano yung mga content creators? Paano yung mga influencers na nababayaran? Paano namin namomonitor? Yun. Paano daw yung mga nababayaran? Ang matindi pa niyan, aminado pa sila. Di ba? Uy, Noypin, Alaska, ano na? Magparamdam ka naman dyan. Di ba? Hindi, alam mo, dami niyan yung mga nababayaran na, no, na vlogger. Siya, bihira kayo. Yung iba nga, Raptor eh. Tayo no, Raptor, no? Sana all, no? May ganun, ano? Ang hirap magtrabaho, tas yung iba, bigla na lang magkakaroon ng Raptor. Ha? Ang lupit. Na hindi sumosobra sa damang gastusin ng mga kandidato. Yan po yung isang Ngayon pa nga lang ang dami na nilang ginagastos eh. So, yung iba pa na, hindi sa Europe, sa UK yun, UK. UK po, London. bagay na medyo dapat na pag-iisipan natin sapagkat ibig sabihin lamang ang purpose nga sana kung bakit nare-regulate ang radyo. Tumahimik na ba si makagago? Di ko alam. Siguro nasunog siya nung sa binanata natin. Siguro nagalit yung nagbayad sa kanya. Tangin to, ba't mo inamin? Tanga ka, no? Di kasi proud na proud pa siya. Tayo pa daw ang tanga. Kasi hindi tayo nagpapabayad. Tapos, siya daw, matalino siya kasi ginagamit niya yung pagsasalita niya ng papabayad. Siya, proud na proud siya. So, nung umamin siya, after nun, wala na. Ano nangyari? Sino ba naman kasing tanga ang aamin? Tapos, ina-expect mo, babayaran ka pa. Highest paid ka pa pala, ha? Pati si Rendon, wala na. Talaga? So, ibig mo bang sabihin, Garski, dati bubabanat si Rendon? Di ko alam yan. Bumabanat pala si Rendon dati. Tapos, ang highest paid si Makagago. So, ibig sabihin, tinalo pala ni Makagago si Rendon. Wala. Pero ang pinakamatinding niya doon, pinakamatinding niyang pag-amin doon, at least daw siya umaamin. Ako daw, mas mataas pa daw binabayad sa akin, pero hindi umaamin. Sabi ko, pambihira. Kung mas mataas ang binabayad sa akin, di sana hindi ako gabi-gabi nagla-live, di ba? Katulad nyo, na minsan lang kayo gumawa ng video kasi alam nyong you are paid. Di ba? TV, Diaryo, equal opportunity for all. Patas, oo. Para naman hindi yung hindi parehas. Ngayon, Hindi ako, kaya nga ako kasi binagtanong isang araw ano masasabi mo kay Mark Models of Manila? Ako kumbinsido ako, hindi nababayaran si Mark. Ako kumbinsido ako. Although napunta siya sa kung saan-saan, hindi ho siya bayad. Ako naniniwala ako doon. Kaya nga ho siya nagtatrabaho eh. Kaya nga kung ano-ano na binablog niya eh. Kasi nga, para sa kita, di ba? I do not blame you for that. Lahat naman tayo kailangan ng trabaho. Kaya nga na tayo nagbablog, kaya tayo I do not blame you for that. Kaya yung kanyang pananaw pagdating sa na hindi namin pareho, ginagalang ko. Kasi hindi siya nababayaran. Pero yung problema kasi yung mga nababayaran tapos aatakihin ka lang, gagawin ka ng chismis. It's really obvious, 'di ba? Obvious na kung ano yung ginagawa para lang manira ng kapwa. Katulad nung sinabing nakabuntis daw ako. Uy. Noypin, Alaska, alam mo ba yung bagong balita? Nakabuntis daw ako.
Kung ikaw yun, medyo paniniwalaan ko pa, pero ako daw nakabuntis. Oh, totoo. At ang alam mo kung magkano daw ang bayad ko doon sa nabuntis ko? 3 milyon daw. Para, ewan ko, para manahimik. Susustentohan ko daw ng 3 milyon. Ang lupit ko talaga. Hindi ako alam biro, nangangailangan pa naman ako ng 3 milyon ngayon. Pambili ng ng motor. Tapos nagsusustento ko ng 3 milyon. Lupit mo, Brad. No, di ba? Ayan si Noypin Alaska. Yan, ako, naniniwala ako dyan. Kaya magsustento ng 3 milyon yan. 1 milyon niya ang ginagastos yan sa isang gabi. Malapit dyan sa may Pasay. Bira lang. Nagbago na daw si Noypi. Po sa social media, papayagan natin na hindi parehas. Hindi po katanggap-tanggap po yun. Mas malawak pa po pala yung usapin kasi tama yung binabanggit nyo rin sa mga social media influencers na pwedeng magkampanya rin para dito sa mga kandidato na ito. Pero balikan ko yung issue ng AI. Bakit po ba sa tingin nyo dapat i-regulate yan? Abay, kita nyo po halimbawa yung deepfakes na tinatawag yung mga kababayan natin hindi Yes. pa alam yung ibig sabihin niya ng presidente ng Pilipinas. 3 million, panigali na yun, boss. Naku, ayoko yan. Mainit yan. Sorry. Gusto ko yung S1000RR M Edition. Anong M Edition? Michelle Edition. Hindi, M Edition. Ibig sabihin yun yung carbon. Ultimo yung sa gulong, carbon. Yung 2 point, magkano yun? One time talaga, bibili ko niyan. Antayin nyo. Pagka nabayaran ko na yung sinusustentuhan ko na tumahimik. Alam mo, eto lang sabi ko nga yung gumawa ng chismis, yun ang pinakatangang nakita ko sa mundo na to. Kasi pag ikaw gagawa ka ng chismis, dapat yung medyo malapit para ka panipaniwala. Gagawa ka ng chismis na alayo. Bakit kanyo malayo, ha? Para sa isang taong vlogger na pampubliko ang buhay. Okay, katulad ko. Tapos bubuntis ako, magpapatahimik ako ng tao. Sa tingin mo yung tao na yun, pwedeng mangikil yun ng matinding-matindi. Kasi nasa publiko, pwede niya ako sirain. Ako, nabuntis talaga ako ni Banat ba? Ganyan-ganyan, di ba? Bakit hindi nila magawa yun? Ay, pambihira. Kahit ang DNA, magpapatest ako. I-test nyo na rin kung meron ba akong baka kasi wala nang yung ko, nabulok na. Hindi, malakas ang loob ko. Feeling ko kasi wala na akong yung S-count. Ayoko banggitin dito, baka ma-demonetize ako. Yung S-count ko, wala na. Sabi nga nila, sagu-sagu na. Ay, imposible na. Yun yung napakalayo dun sa Ay, sabi ko nga, gusto nyo maghamunan tayo ng DNA Patuloy. Biktima ng deepfake, ang presidente ng US na biktima at napakadami pang head of states. Head of states pa yun, ha? Sabi nito, tama nga ka bro. Alam mo, ito pa matindi niyan. May diabetes pa ako niyan. May diabetes pa ako niyan. Wa-epic na si Robusak. Bonot boy. Di totoo naman. Wala na. Hindi na kaya. Medyo may edad na ako, 48 na ako, may diabetes pa ako. Di ba? Di ko na kaya 'yun. Isipin niyo po kung isang So kung sinasabi niya 2019, so minus 5. Tama, 5. 40 ako nung 43 ako nun. Parang wala na akong kakayanan nun May diabetes na ako nun. Naghahanap nga ako nung ayoko naman uminom nung pampano. Kasi sabi nila daw sa puso yun Hindi totoo Ayoko uminom nun kasi paano sa puso yun. Pero wala na. Sabi nga nila, suko na si Manoy.
araw bago mag-eleksyon, si Miss Ruth Cabal ay bigla na lang nananawagan na iboto yung kandidatong ito o wag iboto yung kandidatong ito. Naku. Narinig nyo sa TV o sa radyo o kaya napanood nyo sa TV. Eksakto yung buka ng bibig sa kanya, boses Oo nga. kanya, mukha Oo nga. kanya. Yung pala, hindi pala siya yung Oo nga. nananawagan na yan. Dahil lang sa produkto ng artificial intelligence, lalong-lalo na yung tinatawag na deepfake. Yan po everyday. Ma'am Ruth, nag-e-evolve po yan eh. Nag-e-evolve yung technology na yan and therefore kinakailangan mabilis din ang kilos ng isang Try mo Akay Berry. May nakinaawaan no? Banat bay, ang tigas-tigas mo pero hindi ka pala matigas. Ang tikas-tikas mo, wala pala yung tapang mo. Ganun talaga, wala tayo, tanggap-tanggap na lang. ahensya ng pamahalaan, katulad po ng commission election, hindi natin papayagan na nasisira Sabi nito, dapat maglagay na sa bank. Oo nga eh. Nagbangko, no? yung integridad ng election sapagkat hindi naman pala yung mga tao Hindi akay, asaye. Oh, sige na nga. Oh, yun na. Sabi nyo eh. mismo nagka-campaign. AI na po pala nagka-campaign o yung naninira, hindi mo naman kakasuhan ko ba yung robot? Kakasuhan ko po ba yung deepfakes na yan? So ibig sabihin po, at least kung ipoprohibit namin yan o i-regulate, at least po yung mga platform, mauobliga sila. Sabi nito, baka hindi si commissioner rin nagsasalita, baka AI. Na immediately, within the same day, halimbawa, i-take down yung mga ganyang klaseng mga malisyoso o yung mga maling pinapalabas o lumalabas sa Hindi, alam mo, ito, seryosong usapan na ha. Mahirap talaga yan. Pagdating ng panahon, ang hirap ng malaman. Mahirap ng malaman kung ano talaga ang totoong lumalabas sa social media. Ngayon pa nga lang eh. Ngayon pa lang, grabe na ho ang chismis ngayon eh. Ngayon, antindi ng propaganda ngayon. Kaliwat kanan. Propaganda, hindi. Nakita naman natin yan. Kay Bantag, kay Tebes, kay Kibuloy. Nakita natin yung mga propaganda na yan eh. Effective talaga siya kasi ang daling maloko mga Pilipino. Di ba? Paano pa pag nagkaroon ng AI? Yung mga tao naman, di na naman iisip yun. Ano? AI yan, AI. magitan ng AI o sa deepfakes at katawa. Para mas mabilis, Maprotektahan naman yung individual. mas mapabilis yung proseso. Nabanggit nyo na rin sa totoo lang, Chairman, nagkaroon po din ako ng deepfake version. Anong narinig ko yung boses, akala ko yung sarili ko. At medyo natagalan nga po bago na take down ng mga social... Parang delikado ata yung paglabas-labas ko. Baka mamaya ma-deepfake ako Takpan ko kaya yung bibig ko. ng social media na yan, yung mismong deepfake version, kahit nga nag-file na kami ng reklamo. So, yung gusto nyo rin ay para mapabilis yung proseso. Pero alam mo, panoorin nyo yung kay Jennifer Lopez na sa Netflix. Ang lupit nun. Nung AI yun eh. Actually, medyo exaggerated na yung AI dun ha. Pero yung kasi yun yung konsepto eh. Alam nyo, try ninyo. Kausapin ng AI. Please make me a letter about this. Ganon. Ganon Pag tinype mo yun sa chat pa lang yan Yan pa lang yung chat GPT pa lang yan. Simple pa lang yan. Ang dami pa dyan. Kunwari, I want to blog about this. Give me an idea. And script. Labas lahat talaga. At ang bilis nun. Ganong kabilis yun. Sabi ko nga, ibig sabihin, meron sila talagang ginawang hocus-pocus dito. 'Di ba? May ginawa talaga sila para kakaiba eh. Alam mo, minsan pinagtitripan ko nga yun eh. Kinakausap ko pag wala akong kausap. Walang biro. At ano yun sobrang galing to the point, kahit Tagalog, gagawin niyang English, kahit English, gagawin niyang Tagalog. Tapos, mas marami siyang alam kaysa sa alam mo. At ang bilis. Alam mo, kaya delikado talaga yun. Isipin mo ngayon, gagamitin niya ng mga estudyante. Kasi naalala ko noon, di ba, yung paggagawa ka ng mga istorya, ganyan-ganyan. Tapos, pag may problem solving, ilagay mo yun doon. Copy-paste mo lang yung problem solving na yun. Ilagay mo lang doon. Sasagot na kagad si AI. Dapat di na nagbibigay ng assignment. Delicate yun, di ba? Masayang kausap si AI. Oo nga eh. Mas may sense ngang kausap minsan si AI kaysa yung mga
mga followers ng mga tanga eh, di ba? Yung mga followers ng tanga, grabe. Sagad sa katangahan eh. Sobra talaga. Pagka sa AI, grabe, talino. Oh, maganda yung kwento siya, galit siya sa AI pero bandang huli yung AI din ang nagamit niya. Yun na nga eh. May self-learning po ang AI. Grabe, no? Parang may utak. At tas ang ganda nung paliwanag nung AI dun sa kay Jennifer Lopez, eh, di ba? Tinanong siya, oh, but you do not have the spirit, you do not have soul, parang you do not have emotion. Oh, pero ang sabi nung AI, we can learn it. How emotion works, parang something like that. Sabi ko, nakakatakot yun ha. Baka may ma-inlove sa yung AI, oh. Pag-aralan ko nga si Banat Bay. Eh? Isipin mo kunwari may nililigawan ka, di ba? O yung mga ano ha, pasensya na kayo, Boss Dada, yung medyo mga matatanda dyan ha. Tsaka Coach Oli, hindi nyo na maintindihan to ha. Hindi, isipin mo meron ka liligawan. I want to court Kim Ji-woon, oh, di ba? Halimbawa, on her meet and greet in the Philippines, how can I do it? Oh, lagay mo dyan, oh. Magbibigay siya ng idea sa'yo. Ang lupit. Saka nakakita ng ganun. Delicates talaga yun. Proseso lalo na kung peke naman po ito, Chairman. Puntahan ko na lang yung ibang topic, isa na lang po dahil nandiyan na rin po kayo. Yung status Utos ka po nga ng nitong siopaw dyan. mga Tingnan naman papeles ako o siopaw, dokumento tungkol dito kay Bamban Mayor Alice Guo. Ano po ang naisumito nyo na yung kanyang mga statement of contributions? Ano po yung magiging next step kaugnay niyaan? Sinabit po natin ang kanyang sose, sinabit din po natin ang kanyang... Paano mo nalaman? Bilis kilos. Hindi ko ba na-mute? Hindi ko ba na-mute? Minute ko yun ah. Hindi ka naka-mute, sorry. Nabuking tuloy ako. Buti na lang yun ang siopaw ang hiningi ko. Hindi pulburon. Hindi ka naman naka-mute. Sorry. Ganun. Hello. Eto hindi naka-mute. Ang dandaya nitong animal na to ah. Sorry naman, nagutom ako eh. Bakit ba? Certificate of Candidacy. Sa Office of the Solicitor General po, sinabit natin yung dalawang dokumentong yan. Kasama na rin po yung kanyang dokumento sa registration bilang botante. Tayo naman po makikipag-coordinate po tayo, makikipagtulungan tayo, lalo na po sa lahat ng investigating body. Again, inuulit natin, wala po kaming choice kung hindi tapin ang certificates of candidacy ng lahat ng kandidato sapagkat sabi po ng Korte Suprema, sabi ng batas, ministerial ang duty ng COMELEC. Ala ko AI kayo, nabasa nyo yung sinasabi ko. Mas malupit pa pala kayo. Maliban na lang, Alam mo, may tawag ako sa inyo ha. Kayo, mga spy kayo ha. kung may magpa-file ng disqualification o cancellation ng candidacy na isang registered voter, tsaka pa lang po kami pwede mag-aksyon doon sa COC ng isang Di kasi na-mute ko dito, hindi ko na naririnig yung sinabi ko eh. Bihira. na kandidato. Yung isa pa po na issue rin related na rin sa COMELEC, may binanggit po kayo. Sabi nito isa, Banat Bay, tama ka, that's so fascinating. Yan, pinag-aaralan ng anak ko na kurso ay automation and intelligence system. Grabe, no? Na panukala tungkol dito sa bagong patakaran sa mga party list na magdadagdag po ng bilang ng mga nominees mula sa dating 5, gagawin pong 10. Para saan po yung ganyan, Chairman? Talaga naman pong ang iba dyan ay sumusobra na dahil isipin niyo po, 5 ang pinapasubmit ng COMELEC pagkatapos after the election, porket nanalo yung partido o yung organisasyon, biglaan na lang magre-resign yung 5, either nagkasakit o dahil may personal problems daw, etc. Bilis kilo, salamat po. Uy, grabe itong bagong paggagawin ha, sa party list ha. Nag-resign and tapos magsasubmit ng panibagong 5 na listahan na completely hindi naman yun yung mga tao nung una hinalal natin o yung nakita natin na Hindi, alam mo, ang dami talagang flaws dito sa party list na to. Actually, nung time na yan talaga isa sa mga gusto namin mangyari. Pasukin yung party list, tapos
talagang gumawa ng ano na mag-abolish sa party list system. Ayaw kasi ni PRRD yung party list eh. Ginagamit lang talaga yan ng mga kamag-anak ng mga politikong hindi makatakbo dahil tumatakbo ng congressman yung asawa nila. So, hindi na sila pwedeng tumakbo kaya nagtingog party list. Yung mga ganun ba? Di ba? Hindi, isipin mo yun ha. Yung garapala na lang talaga yung mukha. Hindi ka na makatakbo. Bakit? Yung asawa mo kasi laging congressman eh. O, di ba? So gagawa ka ngayon ng party list para makatakbo ka. O tapos, hindi ka na rin makatakbo kasi yung nanay mo party list. Tapos ikaw hindi ka na makatakbo. Gagawin mo ngayon tatakbo, gagawa ka na naman ng bagong party list. Abusado na ho eh. Sobrang abuso na ginagawa sa party list eh. Sana ho talaga, alam mo, ito si Comelec chairman, maayos ito eh. Magaling ito mag-isip eh. Kaya nga tingnan mo to. Yung 5. Diba? 5 sa party list, nominee. Hindi, ito yun ha. Ito mga to, pinatakbo lang. After manalo nung party list, kasi ang tandaan nyo, binoboto dyan party list, hindi yung nominee. Magre-resign silang 5 sabay-sabay tapos may papasok silang isa substitute. Kaya hindi kayo nagulat, ang dami bigla naging congressman na tumakbo pala to. Hindi sila tumakbo. Mukha lang sila. Hulaan nyo kung sino yun. Hindi ko na sasabihin. Gamitin yung utak nyo. Dito sa Banat Bay, hindi pwedeng spoon feed. Binabalandra ng party list na organization na sila ang mga nominees. Sa ating pong palagay, dapat matigil na yon sapagkat sa aking pong pag-iisip, yan po yung misrepresentation. Dapat, kung sino talaga yung mga nakita ng tao, ng mga nominado ng isang party list, sila dapat yung makakaupo. Hindi yung bigla na lang may isang sikat na tao o may isang powerful na tao. Kaya nga dapat ang gawin talaga dyan, kung sino lang yun nandun, wala na. Wala nang pwedeng ipalit-palit. Kung sino lang. O may isang napakayaman tao, bigla na lang naging congressman dahil nagkaroon ng Alam niyo ba ginagawa dyan? Naku, hindi niyo alam, matindi yan. Ako. Gusto niyo kwento ko? Gusto niyo kwento ko? Negosyo yan. Atakbo sila. Popondohan. Pag nanalo, popondohan mo yan eh. 10 million. 10 million to 50 million. Popondohan mo yan. Nanalo yun. May isa kang seat. Sasabihin mo ngayon dun sa gusto. Sino gusto maging congressman dito on the spot? Bigay namin sa iyo to. Bayaran nyo ito ng 100 million. Bayaran nyo. Lahat kami magre-resign. Pasok ka. May gumagawa niyan. Naku, meron akong kilalang gumawa niyan. Isang mayamang bigla na lang naging congressman. Ang lupit niyan, Brad. Sabi ko nga, dinaig mo pa dinaig mo pa talaga mga mandarambong sa binenta mo yung boto ng tao eh. Ganoon na nangyari, binenta mo yung boto. Talagang bumoto sa'yo kasi party list nagtiyaga kayo. Tapos bigla mong, hindi, sa bagay nga naman. Sa bagay, kung ako magbebenta ako ng gano'n, halimbawa lang nanalo ako, benta ko na lang. Halimbawa lang kunwari. Pagbenta ko, legal yun. Ngayon, etong binentahan ko na bumili ng 100 million, sa tingin ninyo paano nyo babawiin yun? Sa proyekto yan. Magnanakaw yan. Kasi hindi naman sila papasok doon dahil mahal namin ang bayan namin. Putang ina, pinagagago nyo kami. Mahal nyo bayan nyo, gumastos kayo ng 100 million, wala lang. Ganun katindi yan. So babawiin yan sa mga projects. Pag binawi na yan sa project, ang iniisip nung nagbenta, baka sabihin niya, ba't di na lang yung gumawa yung nagbenta? Kasi sigurista yung nagbenta. Di ba? Ako, alis na ako. Baka mamaya makasuhan pa ako. At least yung pagbenta ko sa'yo, legal yun. Pero yung pagnakaw mo, pag nahuli ka dyan, kulong ka. Tapos magiging senador ka. Iba yun. Di ba? Ganun kalupit siyang party list na yan. Pera-pera dyan. Maniwala kayo sa akin. Naku, kaya kakatakot yan. Kung sakali po magpapasabit tayo ng 10 lamang na nominees, kahit paano po, at sasabihin natin kapag na-exhaust na yung 10 yan, ano man
dahil withdraw, hindi na po natin tatanggapin at papayagan na mag-submit Yun. sa amin muli ng Dapat ganun. po, Ma'am Ruth, na yung 10 yan ay biglang namatay lahat o yung 10 yan ay biglang nagkasakit o biglang nag-personal reasonal. Tanong, ilang term ba ang party list representative? I think 3 beses eh. Alam ko pwede. Parang same din. Kung ano yung sa Congress, yung mga ordinaryong district representative, same din sila. Same din sila. At umalis at kaya kailangan mag-submit ang panibagong nominees. But on the other hand, Chairman, hindi naman ba parang napakarami naman ng 10? Parang masyado namang malawak na yan. Ma'am Ruth, at least kahit paano po, reasonable na rin po naman yung 10. At siguro naman, wala nang biglang surprise. Nominee na lang kaagad na biglang lalabas. Ay, bakit bigla na lang si ganito ay naging nominee? At least po, alam na natin kung sino yung 10 yan. Pag naman nagreklamo pa si po yan, ay ko na po alam kung ano pa yung patutunguhan natin dito. Ang importante po, mapigilan na yung mga maling gawi na nangyayari before habang may hinihintay na desisyon din naman sa Korte Suprema tungkol at patungkol sa bagay na yan. Okay, maraming pong salamat kay Chairman. Nako, kaya alam mo, buti na lang at matikas tong ating chairman. Kaya niya nga, kung hindi pa yung 10, tangin na kaya, ano pa magagawa natin? Di ba? Ay nako, anyway, sana lang. Sana maayos talaga ni chairman to, ni Comelec chairman. Sasabihin na naman ng iba, kasalanan ni Marcos yan, silam lang yan. Hindi, alam mo yung kay Mocha, marami na nagsabi sa amin yan na, kasi alam nyo ba, eto hindi to biro, this is true. Check nyo record. Nung panahon ni Mocha tumakbo, ang sa OFW, number 1, act yung kay Tulfo. Yun talaga. Number 2 si Mocha. Laging ganon. Number 1, number 2 si Mocha. Una yung act party list, number 2 si Mocha. Laging ganon. Kaya nga nung nakita namin, nagka-hocus-pocus sa ibang bagay. Although sabi namin, hindi na namin pinagdiinan yun kasi ayaw naman namin ng dating. Dinaya. Ayaw na namin ng ganun. Pero, gayon pa man, nakita na namin yung dumi sa loob ng kasi during the campaign, grabe ho, garapalan. Talagang garapalan yung mga barangay kagawad, barangay captain. Babanggitin man nila, yung beauty queen nagpunta pa dito Eto alok sa amin, kayo, magkano alok nyo para sa inyo kami? O di kayo na lang. Kung may pera kami, di sana panalo kami. Hindi, totoo naman yan Kaya nga sinasabi ng iba dyan na kumandidato, hindi yan. Walang dyan Kung wala kang pera dyan, wala ka talaga. Unless Duterte ka. Hindi, si Duterte kasi talagang kahit walang pera, nagdagsa yung mga donasyon sa kanila, di ba?